Kumusta mga kapatid? Dito na naman tayo sa ating devotion. At for today, ang devotion natin ay nasa Luke chapter 5 verses 12 to 16. Luke chapter 5 verses 12 to 16. Ito ay isang incident kung saan nagpagaling si Jesus ng isang taong may skin disease na tinatawag na ketong o leprosy. Basahin natin. In one of the villages, Jesus met a man with an advanced case of leprosy. When the man saw Jesus, he bowed with his face to the ground, begging to be healed. "Lord," he said, "if you are willing, you can make me clean." Jesus reached out and touched him. "I am willing," he said, "be healed." And instantly the leprosy disappeared. Then Jesus instructed him not to tell anyone what had happened. He said, "Go to the priest and let him examine you. Take along the offering required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy. This will be a public testimony that you have been cleansed." But despite Jesus' instructions, the report of his power spread even faster, and vast crowds came to hear him preach and to be healed of their diseases. But Jesus often withdrew to the wilderness for prayer. Dito, nagpakita si Jesus ng habag o kaluoy at pinatunayan niyang kaya niyang magpagaling ng kahit anong sakit. But other than that, kung makikita natin sa gospel, sa lahat ng ginagawa ni Jesus, meron siyang tinuturo, especially sa kanyang mga disciples. So hindi lang ito basta pagpapagaling, isa rin itong paraan ng pagtuturo. Merong at least 4 na bagay tayong matututunan dito. Okay? Una, that Jesus is willing to heal the sick. Gusto niya na pagalingin ng mga may sakit. That should be our assumption. Kasi during his earthly ministry, lahat ng mga lumapit sa kanya at dinala sa kanya na may mga sakit na kahit yung mga possessed nga ng demons, ay pinagaling niya. Kaya lang, after he resurrected and ascended to heaven, not all that pinagpray ng mga disciples niya or even mga disciples niya ay gumaling. However, itong mga bagay ito ay mga exceptions ito. At pag ito ay nangyari, we can be sure na meron siyang good reason at meron siyang gagawin na something even better. Example nito si Pablo, no, sa 2 Corinthians 12 verses 7 to 10. Okay, basahin natin yung sinabi ni Pablo doon. 2 Corinthians 12, 7 to 10. "So to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But he said to me, 'My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong." In this case, yung request ni Paul for actual physical healing ay hindi grinant ni Lord. Pero may binigay sa kanya something better. Sabi, grace to endure, which enabled him to continue with what God wanted him to do. Kasi yung deeper and more important purpose is to continue with the ministry, which would be hampered by his infirmity. So kumbaga yung kanyang sakit na yon, o kung ano man yung dinaramdam niya, medyo naaabala or nakaka-hamper doon sa kanyang ministry. So para magpatuloy yung ministry, hindi inalis ni Lord yung sakit. Kung hindi, sinabihan siya na mayroong grace na sufficient at na kaya niya ma-endure niya, para niya ma-endure kung ano man yung dinaramdam niya. Kaya he was even made stronger in his weakness because he realized that the Lord was his strength. So exceptional yon, yung mga cases na hindi gumagaling, no? But generally, no, ang kalooban ni Jesus, ang gusto ni Jesus ay magpagaling. He is willing to heal. Ang pangalawa ay Jesus doesn't shrink
from touching the unlovely, and neither should we. Meaning, when we help, we should not discriminate against those whom we might dislike or look like outcasts. Dapat hindi tayo namimili o nandidiri sa taong marumi o kanang hugaw ba sa atong pananaw, marumi sa tingin natin. Although hindi naman ibig sabihin na hindi tayo mag-iingat sa ating health. No? May balance din yun. Okay? Ang pangatlo naman is our faith should be bold. Okay? Katulad ng leper, dapat lumalapit tayo kay Jesus with bold faith o matitinding pananampalataya. Mga sa Bisaya, isog na pagtuo. Kasi yung leper, no, nung lumapit siya kay Jesus, pwedeng hinuli siya o pinagbabato sa ginawa niya yon paglapit niya kay Jesus. Pero he was still bold enough na lumapit kay Jesus para humingi ng kagalingan. Sabi sa Hebrews 11:6, "And without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists, and that He rewards those who seek Him." Okay, so pananampalataya or faith, no? When we come to God, we should come in faith. At hindi lang basta ordinary faith, hindi talagang matindi or bold faith. Pang-apat, Jesus demonstrates a need to develop a regular pattern of private prayer. Kita natin sa verse 16, ang sabi, "But he would withdraw to the wilderness to pray," or to a desolate place to pray. Okay? So, napakahalaga, no? Yung mayroon tayong pattern of private prayer. Kung si Jesus himself, who was God in the flesh, recognized the need for solitude and communion with the Father in the performance of his mission and ministry, how much more we as his followers? So kaya during this time of quarantine, ito very opportune time ito to develop and enhance our intimacy with God. Perhaps this is one reason kung bakit inallow ni Lord itong pandemic na ito, no? Para ilagay natin ang total dependence on Him, just like the leper who saw that Jesus was his only hope. So in like manner, in the midst of this crisis, Jesus is our only hope. Yan ang ating maikling devotion ngayon sa araw nito. At maraming salamat. Magandang araw po.